Magandang umaga po sa inyo mga kalkalero, sa lahat ng mga gumagawa ng use oil dekalan at mga baguhan man o sa mga datihan. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga viewers at sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po at magandang umaga din sa inyong lahat. So ngayon mga kalkalero ay meron tayong ginawang pang heavy duty na naman. Order po ito ni Mr. Gary sa kanyang bulaluhan din. At ito po yung kanyang tangke, naka liter L. At ang kanyang dugtong patungan. So mag-spray po tayo ngayon. I-sprayan po natin para ma-deliver po natin kay Mr. Gary. Ayan po. So ito, isprayan natin muna ng itim dahil dalawang kulay po itong ilalagay natin. Automatic shut off po ito. Ayan o. Ito pong nakalublob doon sa yung daluyan ng oil. Pasensya na po sa paghinang ng welding dahil hindi pa tayo masyadong marunong sa pag-wield. Ang importante, walang leaking po mga kalkalero. Yan ang pinaka-importante. So itim po yung ginamit natin dito para sa gitna po kasi ito. Sa gitna para maganda tingnan. Yung pangalawang kulay ang gagamitin natin ay silver para maganda tingnan siya. Next question, gaano mo katagal mag-move-on? Yan guys, mga kalkalero, atong ito niyang burner, kining burner niya mga kalkalero, wala ni siya butas diri sa dito sa itaas. So ito tapos na magpintura, ready for delivery. So mamaya idadaling ko ito doon sa customer bumili dito.
At ilalagay na natin, nasimbolin na natin yung kanyang blower. Ilalagay natin yung blower niya. Ang gamit natin blower ay snail type. Snail type po ang gamit natin. 2.85 amperes. So, ilagay din natin yung kanyang speed controller. Yung speed controller ay nakaipit lang to at hindi man to matanggal. So, para hindi pa kalat-kalat yung kanyang wire, dito sa likod natin ilagay. So, ito na yung nakasabit. So, ilagay natin yung speed controller at saka itong blower na snail type. So, ito yung kanyang daluyan ng oil guys. Dito po yung papasok. At pag walang salang na kawali o talyasi, yung malaki yung ginagamit natin, ito yung gagamitin natin lang. Wala nang dito sa gitna. So pag kaldero, yung malaking kaldero, lagyan natin siya ng patungan. Ilagay natin tong kanyang patungan. Ano man yung dito. Ganun. Kasi yung pagkaratandaan niya. So, ganun. Yan. Pag kaldero o itong mga malilit na takore, pwede dyan. Yan, ganun. So, itong dito, mga kalkalero ay lagayan ng kanyang tangke. So, dahil malaki po yung natin, pang heavy duty, kailangan malaki yung tangke para hindi madaling maubos. Dahil mas matakaw po yung malaking chamber. Mas malaki yung diameter. Kaya kailangan malaki din yung tangke. So, ilagay natin yung kanyang tangke. Ito po yung kanyang tangke mga kalkalero. Ayan. So lahat yan yung pihitan nandito sa ilalim mga kalkalero. Ito. Yan o. So para hindi siya dito sa labas. So nakatago lahat yan. So ready for delivery na to ngayon mga kalkalero. Tapos na kasi itong nag-testing yung hindi pa pininturahan mga kalkalero. Kaya for delivery naman to, doon ko na to i-testing sa may-ari nito. Tapos itong burner, dalawa yung burner dito mga kalkalero. Itong walang butas taas at saka yung may butas. So bahala na yung may-ari nito pag gusto niya may butas o wala. Ayan mga kalkalero, lahat po ito natatanggal, pati itong chamber pwede ito tanggalin. Lahat ang maiwan dito yung frame na lang, yung mga at itong ganito mga kalkalero, yung maliit. Ayan. So maraming salamat mga kalkalero. So ngayon mga kalkalero, mag-testing po tayo nitong natapos nating pang heavy duty. So gawin natin, maglagay po tayo ng tissue para mas madali po siya kaysa karton. Ayan, so lagyan natin ng konting use oil muna mga kalkalero para pangpalingas or pangpainit ng kanyang chamber. Yan, kunti lang mga kalkalero para mas madaling uminit. So, sindihan natin ng
Yan. So hintayin natin mga kalkalero, mga ilang minuto, saka natin buksan yung blower. Painitin mo natin yung chamber. At yung oil na inilagay natin. Ito yung kanyang pihitan, yung speed controller mga kalkalero. Then ito din yung kanyang snail type na blower. 2.5 amperes po yung kanyang 2.85 amperes. Yung brand niya Tuya. Tapos dito po yung maglagay ng kanyang use oil. Dito natin ilagay. Yan. So napansin nyo mga kalkalero, meron siyang hose dito. Hindi natin hanggang dito lang yung hose nakalagay dito sa rectangular tube. Dito nilampas ko konti kasi pag dito kasi nakalagay yung hose na to ay hindi tayo makapaglagay ng maraming oil, hindi natin ma-full yung kanyang tangke, sayang naman. So dito talaga ay nilampas ko konti yung para hindi abutin ng oil. Ayan. Tapos tagos yan dito mga kalkalero. Ayan. So kahit yung breather dito tanggalin natin, hindi pa rin lumalabas, hindi lalabas yung kanyang use oil dito sa butas kasi diretso yun doon sa itaas. Ayan. Tapos ito bubuksan natin. Ayan mga kalkalero. Ayan. Kung gusto mong palakasin o i-fall todo yung ball valve o lang yung patak-patak. So ayan. So naglagay din tayo ng protector sa init kasi para hindi tatamaan yung ating blower at saka yung speed controller. Itong kaya ayan, medyo na siguro mainit. Buksan natin paunti-unti yung blower. Uy. Hindi pala nakasaksak mga ano ba yan? So maglagay tayo ng extension mga kalkalero. Ayan. Ano ba yan? Hindi pala nakasaksak. Nagbukas na ako ng blower. Ayan. Kaya pala hindi iba yung apoy. Ayan. Ito yung ginamit nating burner mga kalkalero ay wala pong butas sa taas. At ito yung may butas. Tingnan yung mga kalkalero. 16 holes po ito. 1.5 yung nasa taas. Yan. Hintayin natin mga kalkalero maya-maya. Pag uminit yung chamber, salangan natin. Ito na yung maliit mga kalkalero. So madaling bitbitin lang yan kasi maliit. Hindi pa tapos. So ayan na po yung kanyang apoy mga kalkalero. Asol na asol. Ayan. So aangat pa talaga yung kanyang apoy pag medyo nadagdagan siya ng use oil. Ayan mga kalkalero. Mamula-mula
mamula kasi konti lang yung yung kanyang use oil. Ayan mga kakalero. Pag matamaan ng hangin, medyo mamula-mula siya. Pero normal po yan. Pag sinalangan natin yan, magiging blue yan. Kasi nandito ako sa labas mga kakalero. Pero tingnan nyo mga kakalero, minsan nag-vlog kasi ako. Mahangin lang kasi. Ayan. Ayan mga kalkalero, asol po yan. Ayan. Pang heavy duty, pang bulaluhan. Ready for delivery. So tingnan nyo mga kalkalero, yung sa gilid niya, doon po nag-umpisa yung kanyang kulo. Ayan o. Kasi wala po itong butas sa gitna. Kaya talagang dito siya mag-umpisa sa gilid pag kumukulo na yung tubig. Itong klaseng na apoy mga kalkalero ay mainit pa rin to. Pero hindi siya kasing init doon sa chamber na yon, yung may lister flame sa gitna. Mas madali yung makapagpakulo dahil may lister sa gitna, lister flame, yung tinatawag nilang lister flame. Ito ay normal po, walang butas sa itaas, kaya yung apoy na yung binibigyan niyang apoy ay lang yung galing sa baba.